Ibig ko lang pong malaman at maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng Amen. Kasi magmula na ako'y pinganak, hindi na ituro sa Katoliko ang ibig sabihin ng Amen. At sa aking pagkakaintindi, binabanggit ang Amen tuwing katapusan ng panalangin. Balit ngayon sa napapanood ko sa television, marami nila Amen, Amen, Amen. Hindi ko na naintindihan kung saan ang grammar ng Amen. Ganito po yon. Alam niyo po yung Amen, itinatranslate sa Tagalog na siyan nawa. Yun nung salitang Amen sa Biblia, nangangahulugan ng pagtitiwala, pagsang-ayon, no? Bawa, hiniling mo sa Diyos yung hiniling mo, tapos sasabihin mo sa Diyos, Amen. Ibig sabihin, sinasampalatayanan mo, tatanggapin mo, nandun ang iyong pag-asang mangyayari yung pinanalangin mo. Kaya nga, sa Tagalog, siya nawa ang pagkakasalin eh. Mag siya nawa, ibig sabihin, mangyari nawa. Ano? Nga, nandun na kapaloob na yung pag-asa ng pagsagot ng Diyos doon sa ipinanalangin mo. At higit doon, mga kapatid, meron pang malalim na kahulugan ng Amen sa Biblia. Bukod sa pagtitiwala, pagsang-ayon, sa pag-asa mo na tatanggapin mo yung ipinanalangin mo, meron pang ibang kahulugan ng Amen sa Biblia. Doon sa Apokalipsis, pakinggan yung sinasabi sa Kapitulo 3, ganito ating mababasa sa versikulo 14. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siya nawa, ng saksing tapat at totoo ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Ang nagsasalita ang wika nito yung siya nawa. Nung saksing tapat at totoo ang pasimula ng paglalang ng Diyos. Si Kristo ho yun. Yung tinatawag na saksing tapat at totoo, pasimula ng paglalang ng Diyos, at siya rin yung dakilang siya nawa. I will read it in English. And unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things saith the Amen, the faithful and true witness, and the beginning of the creation of God. Ang nagsasalita ika ng bagay na ito ay ang Amen, ang tapat at totoong saksi, at ang pasimula ng paglalang ng Diyos. Si Kristo ho ito. Kaya si Kristo tinatawag sa Bibliang Amen. Kasi na kay Kristo ho ang pagpapangyari ng hinihiling mo sa Ama. Pagka hiniling mo kay Kristo, ang hinihiling mo sa Ama, pangyayarihin ng Ama at ni Kristo. Kaya si Kristo tinatawag sa Biblia dakilang Amen. Amen. Pag-asa ng pagkapangyari ng hiniling mo, pagsang-ayon mo sa kagustuhan ng Diyos, kaya ka nagsalitang Amen. Kaya nga nagtataka ako doon sa iba, nagpabinyag. Bininyagan yung bata 3 buwan. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Verbo, y del Espíritu Santo. Sabi nung sakristan, Amen. Ano ibig sabihin? Sino sumang-ayon? Yung sakristan. Sino tumanggap? Yung sakristan. Kaya ang nabautismuhan, hindi yung bata. Yung bata, wah! Wah! Yung sakristan, Amen. Tinatanggap ko ang ibig sabihin. Pinagtitiwalaan ko, tinatanggap ko. Ha? Inaasahan kong tatanggapin. Siya nawa, yung Amen, yun ang kahulugan. Sino tumanggap? Yung sakristan. Kaya yung sakristan, sobra-sobra nabinyag nun. Mali na sa Biblia. Dahil kung 100 beses nagbinyag yung pari sa isang araw, 100 beses siyang umamin, 100 beses siyang nabinyagan. Sa Biblia, isa lang ang binyag. Yung bata naman, kawawa naman, hindi naman nabinyagan dahil hindi makasagot ng amin eh. Ang isinasagot Yoko! Yoko! Wah! Ayaw. Kaya, alam nyo, yung paggamit lang ng amin, marami na. Ngayon nagsasalita yung pastor. Di ba mga kapatid, pogi ako? Amen. Sabi nung miyembro, biro mo kagaguhan yun. Pati yung pagkapogi ng pastor, nilalagyan ng amen. Sa malalim na kahulugan ng Biblia, si Kristo yung amen. Biro mo? 3:14 ng Apokalipsis, si Kristo'y amen. Siya ang siya nawa, siya ang saksing tapat, ang pasimula ng paglalang ng Diyos.
Kaya mali ang paggamit ng amen. Pero kung titignan mo po, talagang kahulugan ng amen, nandun yung pag-asa ng pagkapangyari ng hinihiling mo sa Diyos. Pagsang-ayon mo sa Diyos, pagpapailalim mo sa Diyos, pagkaganap ng kalooban ng Diyos ukol sa iyo. Yun ang kahulugan ng salitang amen, ayon sa Biblia. Yun punong-puno ng pag-asa, pagtitiwala at pagsang-ayon sa Diyos. Yun ho ang pinakasusi ng bawat panalangin ng isang Kristiyano. Amen. Yung iba ho, kung umamen, amen and amen and amen. Naku, talagang, sabi ko nga, itong mga born again, karamihan sabi, born again daw sila. Hindi totoong yan yung mga born again. Yung paggamit lang ng amen, di nila alam eh. Amen and amen. Saan ka nakakita may pangalawang amen sa Biblia? O wala ka na lang masabi, kaya dinadagdagan mo. Amen and amen. Nahulog yung ballpen. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ha? Natabig yung flower vase. Amen, hallelujah, praise the Lord. Walang hiya kayo. Binasa laulan nyo. Si Kristo yung amen eh. Kaya walang pangalawa yun. Amen and amen. Tama na yung isang amen. Sapagkat ang binanggit mo ay isang napakadakilang salitang tumutukoy sa ating Panginoon sa Kristo. Ba't mo gagawing amen and amen pa? Mga pastor, natuto na naman kayo, no? Sige, aabangan ko, aalisin nyo na yung amen and amen. Natutuwa naman ako pag natututo kayo eh. Ha? Dahil, pakinabang ng kapwa ko taong inaakay nyo. Malay nyo, ayaw sumama sa akin. Gusto talaga sa inyo. At least matuto naman sila ng kapirasong katwiran. Kaya lang hindi nyo mabubuo. Dahil hindi naman talaga maituturo sa inyo yung mga pastor niya. Yung pag-amen, hindi nila alam. Yung pakaligtasan ng alam nila. Kaya